Matatag K-10 Curriculum, GMRC 4, Quarter 2, Week 2. Pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Kahulugan ng pamilya. Mga tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya. Mga gawain sa tahanan na kailangan gawin ng may kalidad. Mga paraan upang makatupad sa gawain o tungkulin sa pamilya ng may kahusayan. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Unang araw. Panimulang gawain. Pagbabalik tanaw sa mga natutuhan. Ano-ano ang mga uri ng mga talento o kakayahan? Bakit kinakailangan ang gabay ng magulang o pamilya sa paghubog ng iyong hilig, talento at kakayahan? Paano mo mapapaunlad ang iyong hilig, talento at kakayahan sa tulong ng iyong pamilya? Lakas o hina. Isulat ang titik L kung ang pahayag ng magulang o pamilya ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili. At titik H kung ito ay nagpapahina. Unang bilang. Anak, kahanga-hanga ang iyong likhang sining. Titik L. Ikalawa, sayang lang ang oras mo diyan. Titik H. Tatlo, nandito kami palagi para sumuporta sa iyong pagmamahal sa pagkanta. Tamang sagot, titik L. Apat, lubos kaming masaya sa iyong talento sa musika. Titik L. 5, mas mabuti kung titigil ka na sa pag-awit. Titik H. 6, naniniwala kami sa iyong talento sa pagluluto. Titik L. 7, ipagpatuloy mo lang ang iyong hilig sa pagtakbo. Tamang sagot, titik L. 8, alam namin na malayo ang mararating mo sa iyong pagsusulat. Titik L. 9, huwag ka nang sumali sa swimming club dahil hindi ka naman papasa. Tamang sagot, titik H. 10, susuportahan ka namin sa iyong laro, manalo man o matalo. Tamang sagot, titik L. Panghikayat na gawain. Sagutin ang mga tanong. Sino-sino ang mga kasama mo sa tahanan? Ano-ano ang mga hilig na gawin ng inyong pamilya nang sama-sama? Ano-ano ang mga pagtulong na ginagawa mo sa loob ng tahanan? Suri, larawan. Tingnan ang mga larawan at suriin ito. Isulat sa patlang kung ano ang mga nakita sa bawat larawan. Ibahagi sa klase ang iyong nakitang mensahe o kaisipan. Pagsusuri. Ano-ano ang mga mensahe ng larawan? Alin sa mga nasa larawan ang ginagawa din ng inyong pamilya? Ibahagi. Ano ang iyong nararamdaman sa tuwing nagagawa ito ng iyong pamilya? Bakit? Ikalawang araw. Talaan tungkulin. Gumawa ng talaan
ng mga gawain o tungkulin ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Tukuyin kung sila ba ay tatay, nanay, kuya, ate, o iba pang kasapi ng pamilya. Isulat ito sa kahon kasama ang kani-kanilang tungkulin o gawain sa inyong tahanan. Pagsusuri. Ano ang napansin mo sa mga gawain o tungkulin ng iyong pamilya? Masaya ka ba sa mga gawain o tungkulin na isinasagawa mo sa iyong pamilya? Bakit oo? Bakit hindi? Ano ang epekto kung nagagawa ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin sa pamilya? Ano naman ang epekto kung hindi nagagawa ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin? Ano-ano ang mga paraan na maaaring isagawa sa pamilya upang matiyak na nagagawa ng bawat isa ng mahusay ang kanilang mga tungkulin? Unawain natin. Kahalagahan ng pamilya. Ang pamilya ay mahalagang pangkat sa lipunan. Dito tayo natututo ng maraming bagay. Sila rin ang nagsisilbi nating gabay sa buhay. Sa nakaraang aralin, natutuhan natin na mahalaga ang pamilya sa pagpapaunlad ng sarili. Ang ating mga magulang at kapatid ang tumutulong sa atin at sumusuporta sa lahat ng ating gawain. Ang pagmamahalan ay mahalagang sangkap sa pagpapatibay ng samahan sa pamilya. Mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Bawat kasama ng pamilya ay may mahalagang gawain o tungkulin na ginagawa sa pamilya. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagtulong sa pamilya. Narito ang ilan sa mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Una, magulang. Ang mga magulang ay may pangunahing responsibilidad na itaguyod ang pamilya. Sila ang nagbibigay ng ating pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon. Sila rin ang nagpapanatili ng ating kaligtasan at pagmamahalan sa loob ng pamilya. Nagsisilbing guro ang mga magulang dahil sila ang nagtuturo sa atin ng mga pangunahing kasanayan, pagpapahalaga at nagsisilbi ring mabuting halimbawa. Anak. Ang mga anak ay may tungkulin na ipakita ang paggalang at pagsunod sa kanilang mga magulang. Inaasahan din na tumutulong sila sa mga gawaing bahay at nag-aaral ng mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Kapatid. Ang magkakapatid ay may tungkulin magpakita ng pagmamahalan at pagtutulungan sa bawat isa. Gampanin ng magkakapatid na itaguyod ang magandang samahan at ugnayan sa pamilya. Lolo at lola. Ang mga lolo at lola ay nagsisilbing gabay sa pamilya. Maaring sila ang nagiging tagapayo at tagapagbigay ng karunungan sa pamilya. Ang mga lolo at lola rin ay nagpapanatili ng mga tradisyon ng pamilya. May mga pagkakataon din na tumutulong sila sa pag-aalaga ng kanilang mga apo bilang suporta sa kanilang mga anak. Ikatlong araw. Mga gawain sa tahanan na kailangan gawin ng may kahusayan. Ang paggawa at pagtupad ng mga tungkulin sa pamilya ng may kalidad ay isang paraan upang magkaroon ng mas matagumpay at makabuluhan na buhay ang pagsasama ng pamilya. Sa pamamagitan nito, naituturo din sa mga bata ang pagkakaroon ng praktikal na karunungan o life skills na maaari nilang maging gabay habang sila ay lumalaki. Narito ang ilang mga aktibidad na kailangang gawin ng may kahusayan. Una, pagluluto. Mahalagang matutuhan ang tamang pamamaraan sa pagluluto. Ito ay nagbibigay ng kasiyahan
at nagpapalakas ng pangmatagalang kalusugan ng pamilya. Kalawa, paglilinis ng bahay. Ang paglilinis ng bahay ay dapat matutuhan ng maayos. Ito ay nagdudulot ng malinis na kapaligiran at nagpapalakas ng disiplina at kaayusan sa loob ng tahanan. Tatlo, pagtulong sa mga kapatid. Ang pagtulong sa mga kapatid, katulad ng paggawa ng takdang aralin, ay maaaring magdulot ng positibong epekto hindi lamang sa kanilang edukasyon, kundi pati na rin sa samahan bilang pamilya. Ito ay isang paraan ng pagmamahal at suporta sa pagitan ng magkapatid. 4. Pag-aalaga sa mga nakatatanda. Mahalaga ang matiyagang pagbibigay ng aruga at pag-aalaga sa mga nakatatanda sa pamilya. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal. Ipinapakita natin na mahalaga sila at handa tayong magbigay ng oras at pansin sa kanila. 5. Pagtulong sa komunidad. Mahalagang ituro sa pamilya ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga gawain o proyekto sa komunidad. Ito ay nagpapakita ng pagiging responsable at pag-aambag sa kapwa. Mga paraan sa pagtupad sa mga gawain o tungkulin sa pamilya ng may kahusayan. Mahalaga ang pagganap ng bawat isa sa kanilang mga tungkulin sa pamilya. Kinakailangan maging mahusay ang bawat isa upang matiyak na maayos ang pamilya at mapanatili ang magandang kaugnayan sa loob ng pamilya. Narito ang ilan sa mga paraan upang maisagawa ang mga gawain at tungkulin ng mahusay. Una, magkaroon ng masusing pagpaplano ng mga gawain. Maaring ilista ang mga gawain at kung sino ang kailangang gumawa nito upang mabigyan ng paalala ang bawat isa. Ikalawa, maging mabuting halimbawa sa bawat isa. Ang mga kasapi ay dapat magpakita ng pagpapahalaga sa kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagiging matiyaga at masikap sa paggawa ng mga ito. 3, isaisip na ang paggawa ng tungkulin ay paraan upang ikaw ay matuto. Ang mga ito ay nagsisilbing paghahanda mo sa mga hamon sa hinaharap. 4, magpakita ng malasakit sa pamilya. Maaring tulungan ang magulang o kapatid kung kinakailangan at kung nakita mo na sila ay nahihirapan. Ito din ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. 5, magkaroon ng panahon na magsaya kasama ang pamilya. Mahalaga rin ang pahinga at paggawa ng mga bagay na ikasasaya ng pamilya. Maaring mamasyal o maglaro kasama sila. Pagsasadula. Hatiin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat. Bibigyan ang bawat pangkat ng mga sitwasyon na kanilang susuriin. Sa pamamagitan ng pagsasadula, bubuo sila ng kanilang tugon sa sitwasyon na nagpapakita ng pagiging responsableng kasapi ng pamilya. Pangkat 1. Sitwasyon. Kausap mo ang iyong kaklase sa telepono. Ang iyong nanay ay bala sa paglalaban ng mga damit. Pangkat 2. Araw ng Sabado at wala kang pasok sa paaralan. Kakatapos lang kumain ng iyong pamilya. Pangkat 3. Sitwasyon. Nakita mo na makalat ang inyong silid dahil naglaro ang iyong nakababatang kapatid. Pangkat 4. Sitwasyon. Ang iyong ama ay abala sa pagluluto ng hapunan. Humihingi ng tulong ang iyong bunsong kapatid para sa kanyang takdang aralin. Ikaw naman ay nanonood lamang ng telebisyon. Pangkat 5. Sitwasyon. Inaaya kang maglaro sa labas ng iyong mga kaibigan na matagal mo na hindi nakikita, ngunit marami kang takdang aralin na kailangang ipasa kinabukasan. Rubrics sa pagsasadula. Ika-4 na araw.
Pabaong pagkatuto. Isulat sa kahon ang mga aktibidad na maaari mong gawin sa pamilya ng may kalidad o kahusayan. Una, nanay at tatay. Lolo at lola. Mga kapatid. Kamag-anak. Pagninilay. Gumawa ng talaan o journal ng mga kahalagahan na natutuhan mo. Ito ay magbibigay daan sa iyo na balikan ang mga refleksyon mo sa hinaharap. Maaaring gamitin ang mga tanong na ito bilang gabay na pagsusulat ng journal. Maaaring ibahagi ito sa klase. Ano ang iyong natutunan ukol sa iyong mga tungkulin sa pamilya? Ano ang iyong nararamdaman tuwing nagagampanan mo ang mga ito? Ano ang iyong gagawin upang mapaunlad mo ang iyong pagiging responsableng kasapi ng pamilya? Pagtataya. Tama o mali? Isulat sa patla ang tama kung ang pahayag ay tama at nagpapakita ng mahusay na pagganap na tungkulin sa pamilya, at mali naman kung hindi. Unang bilang. Ang pagkakaroon ng mga listahan ng gawain ay makakatulong upang matiyak na magagawa ang mga ito. Tamang sagot, tama. Ikalawa, maaari nating mapabuti ang ugnayan sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pagtulong sa pamilya. Tama. Tatlo, kung nahihirapan sa gawain, ihinto ito at ipasa sa magulang o kapatid. Mali. Apat, ang mga gawaing bahay ay dapat ginagawa lamang ng magulang. Mali. 5, ang bunsong anak ay dapat ding maging mabuting halimbawa sa kanyang mga kapatid. Tama. Mapa ng konsepto. Gumawa ng mapa ng konsepto kung bakit dapat ipatupad ang mga tungkulin ng pamilya ng may kahusayan. Ibigay ang sanhi o dahilan at epekto nito ayon sa naintindihan mo sa araling ito. PSP. Kaya mo bang ibigay ang positibong suporta at pagbabahagi para sa iyong pamilya? Ano ang maiambag mo? Gumawa ng sariling talaan ng mga gawain mula Lunes hanggang Linggo. Hilingin ang magulang na magbigay ng kanilang mga puna o komento at pirmahan ito. At dyan, nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi. Hanggang sa muli!